Yung kalabaw natin mga kaprobinsya, oh, yung bagong bili natin. Puti. I-train po natin siya dito sa paghila ng karosa. I-train po natin siya na sakyan para makapahinga yung iba nating kalabaw dito. Kasi sa ngayon, babad na babad sa trabaho si Palo at si Jean. Siya po ay lalaki. Sinadya natin na maliit yung binili natin para mapaamo natin siya. Sa ngayon po, may 5 na tayo na kalabaw na andito sa ating area. Pang-5 yung kalabaw natin na ugis. Mukhang mabait naman siya mga kaprobinsya. At yung bili natin sa kanya ay nasa 25,100. Tinawaran natin ng 25,000 tapos nanghingi ng 100 yung hawiring or commissioner. Binigyan natin. Kaya yung bili natin sa ating kalabaw ay naging 25,100. Yung kalabaw na ugis or puti, medyo mura siya compare sa mga natural na kalabaw. Compare sa mga itim na kalabaw. Bihira lang yung nag-alaga sa kanya. At bihira na yung kalabaw na ugis. Siguro may mga followers pa tayo dyan na ngayon lang nakakita ng ganitong klaseng kalabaw. Dati po may kalabaw na tayo na ugis pero naibenta natin. Ugis or puti. Naibenta lang natin kasi naging matapang na siya. Pero marunong na siya dati maghila ng karosa. At mura lang yung bili natin dati sa ating kalabaw na ugis. Nasa 17,000 lang. Kasi native yung kalabaw na yon. Malalaman natin na native lang yung kalabaw basta mga maliliit yung paa. At hindi siya mahaba. Hindi matangkad. Yung kalabaw natin dito na ugis, i-trail natin siya na patagalin natin. Basta marunong na siya maghila ng karosa, asahan po natin na tumagal siya dito. Palagi siyang umiiyak mga kaprobinsya kasi mukhang kakawalay pa lang niya sa kanyang nanay. Ano? Pero pag masanay siya dito, hindi na yan umiyak. Katulad din sa ating mga kalabaw dati na bagong dating dito, sila si Jane, si Paula. Nung unang dating ni Paula dito, palagi din umiyak. Pero ngayon, sanay na siya. Sa sunod na araw, siguro i-train natin si Paula na maghila ng karosa. Tapos siya yung sunod natin. Pag maka-adjust na siya dito, pag hindi na siya matakot o pag hindi na siya palagi umiyak. Yan. Medyo marami pa tayong kalabaw mga kaprobinsya na pinalagaan natin. Tapos may isa tayong kalabaw na si Nine, nilagaan ni pare, buntis. At pag manganak siya, siguro manganak siya ngayong December or January. Pag manganak siya mga kaprobinsya, ang unang anak sa akin, tapos yung pangalawang anak kay pare na. Yan po ang sistema. Basta malaki na yung kalabaw na alagaan. Depende lang po yan sa agreement sa nag-alaga at sa may-ari ng kalabaw. Pero pag maliit pa yung kalabaw na inalagaan niya, katulad sa isang kalabaw na inalagaan ni pare, kasi sabi niya gusto daw niya gawing inahin kasi marunong mag-araro. Pagkatulong na daw sa kanyang hanapbuhay dun sa bundok, nakatulong na sa kanyang pagtatrabaho. Gawin lang daw niyang inahin. Tapos pag manganak yon, yung unang anak ay sa kanya mapunta kasi maliit pa niyang inalagaan yung kalabaw na yon.
hindi siya kumain, oh. Wah. Parang hindi siya sanay kumain ng napier. Gusto niyang lumapit kay Jen. Gusto siguro niyang bibinidiwa. Susubahan lang natin siya sa sunod ng mga araw. Pwede natin siyang ipastol or bigyan ng mga damo or dahon ng tubo. Kaya hindi siya nasanay ng napier, kaya ayaw niyang kumain. Intindihin lang natin siya mga kaprobinsya kasi bago pa lang siya dito. Tapos baka ngayon lang siya nawalay sa kanyang nanay, so malungkot siya. So dito squad, ikoy lang Jojo. Ikoy lang Jojo. Na dito ka sa mga mabuting kamay. Alagaan ka namin dito. May kuto. Si Gino, kahit saging kumain. Katawan ng saging kinain ni Jin. Walang pili siya sa pagkain. Kahit hindi siya nabuntis, walang problema. Katulong naman siya sa aming mga trabaho dito. Silang dalawa ni Palo. Suga mo kaon bro. Suga mo kaon. Bihira lang yung kalabaw mga kaprobinsya na kumain ng katawan ng saging. Oh, ka. Kamay rang abog mo. Medyo. Dungo Andra. Saya sakit ko no. Muna mong salakyan na ay kumpiyansa yun kaya mo pa na maanat. Pero kay tanod ito po oh, may unit na si Paula. Maliit lang. Pwede yung si Paula dito o yung kalabaw natin na bago, yung si Ugis or puti. Murag kaila ko ani ba? Kaila lagaw si Oscar lagay. Sumaw na kaya ng pabukid. Pagka nalabot ha? Mag-alot si Oscar. Ayun naman. Magkatay kami ng pabo. Yung babae lang yung katayin namin. Bawasan po natin yung ating mga babae dito. Kasi marami na sila. Pag sobrang dami po sa ating mga babaeng pabo, hindi po maganda kasi naghalo-halo po sila pag sila po yung mangitlog. Si Oscar yung inatasan ni Jojo na maghuli ng kuan. Pabo. Yung mga pato namin oh, yung mga sisyo. Pinakawalan na po namin sila dito. Kasi napapansin po namin, basta andito sila sa malaki na area, mabilis silang lumaki. Hindi katulad pag hayaan lang namin sila sa kulungan, mabagal yung paglaki nila. Tapos may mga pato naman tayo na naglimlim. Sana po mapisa yung mga itlog nila. Andito po. Maraming itlog mga kaprobinsya oh. Naghalo-halo lang. Wala pang napisa. Hindi naman umaalog, so may chance pa to na mapisa. Ito mukhang itim. Wala na siguro to. Itim na oh. Marami naman yung ating pato dito. Kahit ito lang yung mapisa lahat. May mga pabo na naglimlim. At meron pa doon sa likuran. At yung pabo natin dito mga kaprobinsya, hindi po sisiw ng pabo yung inalagaan niya, kundi sisiw ng
Bingala. Yan. Hindi na namin hiniwalay para hindi na kami gumasos pa ng ilaw. Marami naman tayong mga inahan dito na pabo. So okay lang. Pag konti lang yung mga inahan natin o mga babaeng pabo, so kailangan natin na ihiwalay agad yung ating mga sisiyo para mag-itlog naman yung pabo natin. 10 po yung sisiyo na ating bingala. So sana po mabuhay silang lahat para madadagan naman yung mga bingala natin dyan. Meron ba dito oh? Kahit magtira lang tayo ng mga 10 inahan mga kaprobinsya, tapos hindi sila magloko sa paglimlim, marami na yan pag mapisa lahat yung mga ito nila. Kasi yung pabo 10 to 15 eggs ang kaya nilang ilabas pag sila ayaw ng itlog. Oops, agay ka, yan oh, marami yung itlog niya. At meron pa dito yan. Sana po mapisa lang lahat yung kailang mga itlog. Kahit magkatay pa tayo ng pabo ngayon, walang problema. At meron pa dito dalawa yung naglimlim dito. Tingnan natin kung marami ba yung itlog niya. Yan oh, marami. Isa dito. Maganda sana pag dito sila lahat pag itlog, kasi napapansin ko dito malinis lang yung itlog nila basta dito sila sa itaas. Pero pag andun sa ilalim, nakikita ko po na madumi yung itlog nila. Kasi pag mapapakain kami, lumabas sila tapos maputik doon. At pag bumalik naman sila sa paglimlim, mapakan nila yung mga itlog nila at naging madumi din yung kanilang mga itlog. At ngayon dito nakikita ko po na malinis lang yung itlog nila. Kinain lang ni Ugis yung mga kaprobinsya oh, yung napyat. Mukhang nahiya lang sa kanina. So okay. Bago lang siya sa ating area dito. Kaya parang hinahanap pa niya yung kasama niya kung saan siya galing. Pero ngayon oh, kumain siya ng napyat. Lapitan natin. Good boy. Wala pa siyang pangalan mga kaprobinsya, pero pwede natin siyang tawaging tisoy, puti or ugis. Lalo na siguro pag tumagal siya dito at maka-adjust siya dito, malakas siguro siyang kumain. Si Palo oh, binigyan ng pagkain pagkatapos siya magtrabaho. At malakas na siya mga kaprobinsya, kayang kaya na niyang hilain yung 3 sakong feeds. Kainan time sa ating mga alagang baka oh. Sa mga nakarang araw po, pinalabas natin yung ating baka na si Bitas, si Pugi at si Limer, at yung mga babae nating baka. Si Pugi mga kaprobinsya, hinihingal siya, napakadali niya hinihingal. Pati si Bitas, mas okay pa si Limer, hindi siya hinihingal. Try po natin na patagalin natin dito si Pugi hanggang sa ating mga kaya. Pero pag nangailangan tayo ng pera, pwede natin siya i-dispose. Kaya yung ginawa namin sa kanya ngayon, pinakain namin siya ng marami para tumaba ng husto. Kaya isa rin yan sa mga dahilan kung bakit siya hinihingal agad nung pinalabas namin. Sa mga nakarang araw po, inayos namin yung flooring sa kwarto ni Pugi. Nasira dahil po siguro sa kanyang bigat, dahil sa kanyang laki. Tapos ngayon, kahit hindi pa masyadong matigas, wala kaming ibang malagyan sa kanya kasi umulan, pinasok namin siya sa kulungan niya. At ayos naman, lagyan namin ng kahoy mga kaprobinsya para yung siminto sa ilalim hindi niya mapakan. Napakaganda sana pag marami tayong kahoy na ganyan, pwede na nating hindi tanggalin, pero hayaan na natin dyan na may kahoy yung kanilang flooring para hindi masira yung mga kuko nila. Habang pinatigas pa namin yung siminto sa ilalim, tinakpan namin ng kahoy para hindi mapakan yung Pugi at saka hindi masira.
Pero pag umabot na yan ng mga ilang araw, tanggalin na namin yan pag sigurado na kami na matigas na yung flooring na inayos namin, yung siminto. At mataba din si Kungkong. Ang trabaho lang niya dito, kain lang, basta may makain siya. At saka katulog. Pati si Pogi ngayon, yun po ang mga trabaho nila. Kasi si Pogi, ayaw na niyang kumasta. So si Bitas na yung gamitin natin o pagkasahin pag may maglamit dito sa ating mga baka. Noong una mga kaprobinsya, napakasaya na sana natin. Kasi nung binuhay natin yung ating mga asulapan, nagsaksis po tayo. Nabuhay ulit yung ating mga asula. Tapos ngayon, malungkot naman tayo kasi yung part dito sa ating asulapan, yung gilid ng sapa gumuho. Tapos nabiyak yung lupa, umabot doon sa ating asulapan. At sa tingin ko po, kailangan po nating itigil yung ating asulapan dito para hindi tuluyang gumuho yung lupa. At yung isang pan nga natin, natuyo na dahil napakalaki yung biyak. Yan. Ito yung resulta dati sa isang linggo na tuloy-tuloy na pag-ulan. Tapos lalong lumambot yung lupa dahil sa tubig na galing doon sa ating pan, tumagos sa ilalim. Naghunob ba sa Bisaya pa. Katulad dito. Yan. Parang may bukal dito. Pero yung tubig na yan, galing yan doon sa ating asulapan. Tingnan niyo po yung biyak. Yan. At yung area dito na gumuho. Oh. Pati doon, oh. Patuloy yung pagguho doon sa lupa, oh. Dahil may tubig na umagos. Bumagsak yung lupa. Wala to dati. Pero ngayon, may malaking biyak dito. Dahil lumambot yung lupa. Dahil yung tubig doon sa ilalim tumagos. Or dumaan. Yan, oh. Plain to dito dati, pero ngayon bumagsak yung lupa dyan kasi yung nasa ilalim parang lumambot ng husto. Yan, nilamon yung asula, oh, doon sa ilalim dumaan. Hindi ko po inakala na magkaganito yung asula pa natin dito. Marami na sana tayong asula dito. Lalo na dito. So ang gagawin natin dito mga kaprobinsya, para mapigilan natin yung pagguho sa ating area dito, patuyuin natin yung paan natin dito. Itigil na natin yung pag-alaga ng asula. So harbisin muna natin yung mga asula dyan na natira. Kuha na rin balde aring dog, boy. Huwag mo ulit ka dito ba? Nag-aya rin balde. Nagsimula na sana dumami yung asula natin dito. Hanggang dito yung crack, oh. Yan. So hindi pwede pag ipapatuloy natin yung ating asulapan dito. Kasi yung lupa dito napakalambot. Hindi po namin inasahan na magkaganito yung pan natin. Tapos dito sa crack dumaan yung tubig. Yan, oh. Pati doon. Parang may lindol ba. Dito napakalambot na. Tapos parang tuluyang naanod yung mga putik dyan papunta doon. Lalo na pag may malakas na ulan. Yung area na to, delikado to, baka tuluyang gumuho pag may malakas na ulan dito sa amin. Yung mga kabing natin, oh. Yan po, parang malaki na yung tiyan niya.
Yung kambing na yan. Pati yung isa dito. Tapos ng lanta na. Malaki na yung didi. Basta marami tayong mga babaeng kambing, tapos surtihin tayo. Napakabilis lang dumami sa ating mga kambing. Katulad yan dito na marami tayong babaeng kambing. At halos lahat sila ay nakastahanan ni George. Ano? Napakaganda tingnan mga kaprobinsya, basta marami. Lalo na pag andito sila lahat sa loob. Yun isa tumalon lang galing sa loob. At yung mga kambing natin dito na may mga anak, kahit hindi pa nawala yung anak nila, naglandi na sila at nakastahan na sila ni George. Si Ivana nakastahan na siya ni George. Sa sunod na araw, subukan natin na palabasin yung ating mga kambing. Napakaingay sa ating buwer na si Astro. Australia. Pero dati, nung nasa labas yan, tahimik lang siya. Baliwala lang sa kanya yung mga babae. Yung mga kambing natin nasa 37 heads. Tapos kadalasan sa kanila yung mga babae. Imagine nyo po kung gaano na sila kadami para mag times 2 sila. Times 2 lang. Ilan lang yung mga kambing natin dito na lalaki. Ito yung anak ni Ivana. Maganda na siya mga kaprobinsya. Yan. Maganda na siya. Parang dumalaga na. Pero nasa 2 buwan pa yung mga kambing natin dito. Mga 3 buwan pa lang yung mga maliliit. Yung mga maliliit dito, medyo payat. Yung mga anak lang ni Dayan. Kasi si Dayan ulang gatas. Yung mga anak niya umasa lang sa gatas na ibinigay namin. Yan oh. Napakaingay sa ating turo, sa ating buwer. Tahimik lang si George kasi si George sa mga nakaraaraw parang nagsawa siya sa mga babaeng kambing natin. Kaya yung pinakasan natin lahat sa mga naglandi. Ngayon po, magaganda na yung mga kulay sa ating kambing. Hindi katulad dati, yung kambing natin na andun pa tayo sa area 1. Mga native yung kulay nila. Pero ngayon, mga magaganda na. May mga painted, may blackhead, may brownhead na buwer. At mga upgrade na lahat yung mga kambing natin dito. May mga pure breed naman tayo, yung anak sa ating kambing na blackhead. Ito po oh, nagtaka yung mga kasama natin dito. Kasi naglandi siya ulit at parang lumaki naman yung didi niya oh. Parang buntis naman siya. Pero bakit siya naglandi? At pinakasahan namin ni George. Nagustuhan siguro niya si George. Susunod mga kaprobinsya, kung may mga nasa ating kambing, kahit 5 lang or 10, tapos 2, marami na. Kailangan na po natin ng extension ng kubo sa ating mga kambing dito. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh, kalabasa at adobong pabo. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Lord, tayo wala. Ikaw gakuha ano? Ibo ya taga ko. Salamat na. Ano sala na? Ibot. Ha? Ibot. Ay, kami ang kinibot daw. Lami. Mana kinalamian sa Inato. Lami. Sarap yan. Okay, daw. Wow. Yan. Karing bubo na itong kanin. Tawag na di ko malimot atong batikulon ba nga, minus burod nga. Ano ka ang jo? Kutsilyo. Tingala mo kapag nagka, na may nagkagutkot na gilid. Si Ar gisulo na sa kabuok na ko tayo. Wala ko jogang. Ay, dugang di ay. Batikulon gyapon pa mo. Batikol pa bo. Ah, banda ko. Sunay ko to. Yeah.
Tapos may kadakot na dyan, kontuhan ko. Kasi wag ako kutsilyo. Tiya alam akong nagkaguto Tuaray ka kagut-gut ya. Nanad niya. Babor. Babor Bagaw ba? dili na pwede. Baboy ya di mukha ko na. Mula lang nila. Kiyon. Mula lang nila pala. Nilalimit mo no. Kaya gawa lang yan. Sada mo. Mula kong wala. Ito na ang pati sa mga pato. Sabi ko nito na. Yan, iyatag na ko. Ayun. Mo ba? Naku mag-olo. Sigol man yan. Kumali yan eh. Makain mo na lamang putan. Mo ba? Hindi ko nga. Mga basa yun. Bird daw, bird. Halawas ang bird. Kuha bird. Ano? Ito yung dudok eh. Hindi ang pala po. Ano? Kalubasan na yung mayo deh. Di na ni Papo. Belaga sa wili niya, pre. Sa yung plano? Haman. Wili ba? Itong inog may kahit ba lang yun? Ne. Paribele. Hindi ko katakot mo ito sa. May tutorial po nga pre. Ikaw sa? Adi. Pwede naman pero madungat sa baka isipin niyang parang baliw. Nga mo dito sa rin. May tutorial. Aka ng manok, may turihan ka. Manok ra. Kanding, manok. Mga kang Baka kalabaw. Ay, wala. Anak po ka? Naman yan? Mga anak po ka pala dito. Anta! Anta! Mana ba ito, pre? Ibig sabihin nun, parang lumad ako ba? Wala naman akong kinatatakutan. Wala kang kaba pala. Wala kang kaba. Walang kaba. Kahit anong mangyari, walang kaba pa rin. Nagplano naman isang pang bro. Kado. Walang kaba. Lumiya? Ano yung hatag buhay ang mga dito pa eh? Ha? Dahil ito mga kamalig. Buhay ba buhay? Dakpo na ko to ron. Ay, teko pre, pag meron namang Amerikanong dumating doon. Amerikana? Ito siya. Naningon naman siya nga, send me your address. Nga. Ayaw na ako, pre. Ayaw din mo? Dodong, basta gustong dodong. Ade, ayaw. Isod lang gito kay muraman siya musubay na siya kay pinutana kung asa siya. Narapod siya Philippines siya ay. Piti po na yung lipayo ra. Ang sana namin yung ibuhat ito pre. Ay, wa na kong reply pre. Iwasan ko na yan lahat. Ano naman ginawa niyo mo yun? Ayaw ko nag-reply. Wala ka na reply. Wala na. Tapos? Bakit ba? Ayaw na. Nawala ng gana dahil Ayaw na lahat. nawat anak kagana yaw. Binuang mga kanoy. Ikaw kuha na, ikaw ka. Takot ako. Sabihin niya, send me your address. Ibig sabihin nun, pupunta siya sa akin. Ano naman Pumunta yun? siya sa'yo. Tapos? Paano na Anong asawa gawin ko? niyo? Wala na. Direct walang-wala siya. Galing yun. Mas tumasig sa Ayoko nang nag-reply. Makabalo ma. Naman yung abukas asawa ng ama. Wala nang galing yung message mo? Hindi siya alam. Ay, hindi siya alam. Wala siyang alam. Wala siyang Tama. alam sa mga Nga, pangyayari. ginagawa mo.
Nalaman mo. Parang sekreto lang. Mm. Pero pag nanonood siya sa video yon, ay siya nang bahala. Hindi ko na problema eh. Ay, hindi mo problema. Problema na yan. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi ng comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shout out muna sa ating mga kaibigan dyan. Shout out kay Mauricio Tan, Love TV. Shout out kay Rosel Cuarto. Shout out kay Ate Mel Owen from Batasan Hills, Quezon City. Shout out kay Ryan TV from San Francisco, Agusan del Sur. Shout out kay Lulu Remigio from Long Beach, California. Greetings from Genevieve Remulia. Belated happy birthday kay Mrs. Myrna P. Santiago. Birthday niya September 26. From Brooklyn Heights Subdivision, Giginto, Bulacan. Shoutout kay Martin Sinon from Bagumbong, Caloocan. Shoutout kay Maria Ria Manuel. Belated happy birthday kay Rodrigo Aquino. Greetings from Grace Aquino. Shoutout kay GC Medina Urbano from Riyadh. Shoutout kay Roy Umali from Taguig. Shoutout kay Glenn Lumabaw watching from Macau, China. Shoutout kay Priam Balikwat, Rizal Claveria, Misamis Oriental. Shoutout kay Gladys La Paz de Castro. Shoutout kay Daryl from Yuki. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.